Alamat ni Rapunzel. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, sa ilalim ng mapanglaw na ulap at masalimuot na kagubatan, may isang mag-asawa na hindi mabiyayaan ng anak. Si Haring Alfonso at Reyna Mara ay matagal nang nangarap na magkaanak. Sa kabila ng kanilang tagumpay at kayamanan sa kaharian, ang isang bagay na kulang sa kanilang buhay ay ang kaligayahan ng magkaroon ng anak. Sa araw ng kanilang kasal, ipinangako nila sa isa't isa at sa mga Diyos na magiging magulang sila balang araw. Ang kanilang pangarap ay naging isang lihim na dasal sa mga gabi ng malamlam na buwan at masilayan nilang tahimik na tadhana ng kanilang buhay. Nang magdaan ang mga taon at hindi sila mabiyayaan ng anak, napagpasyahan nilang humingi ng tulong mula sa isang matandang ermitanyo na kilala sa kanyang mga mahiwagang kapangyarihan. Ang matandang ermitanyo ay matagal nang naninirahan sa kagubatan, isang lugar na puno ng misteryo at kababalaghan. Sa bawat dalaw ng mag-asawa sa kanya, pinayuhan siya ng ermitanyo na may mga bagay sa buhay na hindi pwedeng pilitin. Ngunit nagsabi siya ng mga salita na tumatak sa kanilang puso. Maghintay lamang kayo, ang sabi ng ermitanyo. Ang inyong kahilingan ay maririnig sa tamang panahon. Isang gabi, nang magkasama ang mag-asawa sa kanilang hardin, napansin nila na sa isang sulok ng kaharian, ang isang halaman ay namumukadkad. Hindi nila alam kung bakit. Ngunit sa bawat pagdapo ng malamlam na liwanag ng buwan sa mga dahon, nakaramdam sila ng bagong pag-asa. Nagdasal sila ng taimtim at sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaraan ng ilang linggo, si Reyna Mara ay buntis. Nang sumunod na mga buwan, ang buong kaharian ay punong-puno ng saya. Ang mag-asawa ay nagdiwang sa kabila ng kanilang mga pagsubok at tinanggap nila ang bata sa kanilang mga buhay. Ngunit hindi nila alam na mayroong masalimuot na plano ang isang nilalang sa kagubatan para sa kanilang anak na babae. Ang isang makapangyarihang sorceress na kilala sa pangalang Gothel ay natutunan ang pagkakaroon ng anak ng mag-asawa. Si Gothel, na may isang misteryosong kapangyarihan sa mahika, ay matagal nang naghahanap ng isang batang may kakayahan na magbigay ng walang katapusang kalusugan at kabataan. Sa isang gabi ng dilim, nilapitan ni Gothel ang mag-asawa sa kanilang palasyo. Ngunit imbes na magbigay ng bendisyon, nagbigay siya ng isang babala. Ang inyong anak ay may isang kapangyarihan, ang sabi ni Gothel. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ganitong biyaya, ngunit siya ay magiging malakas at hindi ko hahayaan na mapakinabangan siya ng sinuman. Ngunit hindi pinansin ng mag-asawa ang babala ni Gothel. Inisip nila na lahat ng biyaya ay mula sa Diyos at walang masama dito. Ngunit si Gothel ay nagplano ng masama sa likod ng kanyang mga saloobin. Isang gabi, nang si Rapunzel ay isang sanggol pa lamang,
Si Gothel ay sumugod sa palasyo at inagaw siya mula sa kanyang mga magulang. Isinumpa ni Gothel na magiging anak niya si Rapunzel at sa pamamagitan ng mahika, hinding-hindi niya ito pababayaan. Sa kanyang kastilyo, sa kabila ng kagubatan, siya ay nagtago sa isang mataas na tore kung saan walang sino man ang makakakita o makakapasok. Habang lumalaki si Rapunzel sa kastilyo, si Gothel ay nagtakda ng mahihirap na pagsubok para sa batang babae. Bawal lumabas ng kastilyo si Rapunzel at binigyan siya ni Gothel ng isang mahalagang misyon. Turuan siya ng lahat ng kaalaman sa mahika upang hindi mawala ang kanyang mga kapangyarihan. Pinagbawalan siyang makipag-ugnayan sa sinuman at palaging ipinapaalala ni Gothel na siya ay kanyang tanging pamilya. Sa mga araw na lumipas, nakaramdam si Rapunzel ng kalungkutan habang siya ay tumatanda. Natutunan niyang mag-alaga ng mga halaman at gumamit ng mga halamang gamot upang magpagaling ng mga sugat at sakit. Ngunit nang dahil sa mahigpit na pagkakulong sa kastilyo, hindi niya nakikita ang mundo maliban sa mga libro at mga halaman. Isang araw, habang si Rapunzel ay tumutulong sa mga halaman sa loob ng kastilyo, narinig niya ang isang magandang tunog mula sa kagubatan. Isang binata na nakatalikod at nag-uukit ng kahoy ang siyang nagbigay ng tunog na ito. Ang binatang mang-uukit ng kahoy na ito, nakilala sa pangalang Ezekiel, ay isang batang manggagawa mula sa isang malayong bayan. Napansin niyang may isang magandang tunog ng awit mula sa mataas na tore, kaya't nagsimula siyang maglakad patungo dito. Habang binabaybay ni Ezekiel ang kagubatan, nakita siya ni Rapunzel at mula sa taas ng tore, ipinakita niya ang kanyang buhok na may mga gintong hibla. Ipinakita ni Rapunzel kay Ezekiel ang kanyang mga pangarap. Ang pangarap na makita ang mundo sa labas ng kastilyo. Ang mga pangarap na matutong magmahal at makilala ang mga tao sa paligid. Nagtagumpay si Ezekiel sa pagpapakita ng tiwala at pagmamahal kay Rapunzel. Naging matalik silang magkaibigan at araw-araw nilang pinapalakas ang kanilang ugnayan. Isang araw, sinabi ni Rapunzel kay Ezekiel na gusto niyang makalabas sa kastilyo at makita ang tunay na mundo. Ngunit ang araw na iyon ay nagdulot ng pinakamatinding pagsubok sa kanilang buhay. Si Gothel, na naramdaman ang unti-unting pagkawala ng kontrol kay Rapunzel, ay dumating at nagtakda ng isang mapait na hamon. Iniligtas ni Ezekiel si Rapunzel mula kay Gothel at sabay nilang nilakbay ang kagubatan patungo sa kalayaan. Habang tumatagal ang kanilang paglalakbay, natutunan ni Rapunzel ang tunay na kahulugan ng buhay, pagmamahal at kalayaan. Sa mga pagsubok na dumarating, natutunan nilang maging matatag at magkaisa. Sa pagtatapos ng kwento,
nakatagpo sila ng bagong kaharian, isang lugar kung saan tinanggap sila bilang mga bayani. Si Rapunzel at Ezekiel ay nagpatuloy ng kanilang paglalakbay, at si Gothel, matapos ang lahat ng kanyang plano, ay natutunan na ang tunay na kaligayahan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at kabutihan. At sa mga huling araw ng kanyang buhay, ang mga halaman na nilikha ni Rapunzel ay naging simbolo ng buhay at kaligayahan sa buong kaharian. Sa bawat dulo ng gabi at araw, ang kwento ni Rapunzel ay patuloy na isinasalaysay bilang paalala ng kabutihang nangyayari sa kabila ng lahat ng pagsubok.